Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang paggawa ng English sentences at iba't ibang tenses nito. Kailangan na kailangan nyo po itong matutunan para gumaling na po agad kayo sa English. Okay? Kaya sana po tapusin nyo po. Okay? Ngayon, meron po tayong sariling technique. Okay? Na kung saan ay kailangan po natin gamitin para matuto po agad tayo na makabuo po ng sariling English sentence. At ito po, nagbigay po ako ng pattern. Okay, na ito pong pattern na ito ay tutulong po sa atin para masabi sa atin kung anong mga salita ang kailangan natin sa gagawin nating English sentence. At saka, kung alin na salita ang dapat na mauna. So, yan po yung naitutulong po ng pattern natin. Okay? Kunyari po, ito po, bumibisita ako sa kanya. Yan yung ating Tagalog na mensahe. Pag yan ay i-English nyo, kailangan nyo ng pattern na kung saan ay susundin nyo para maging tama po yung pag-translate nyo ng inyong Tagalog na mensahe patungong English. So, subukan po natin. Ito pong bumibisita, kung mapapansin nyo, yan yung ginawa nitong salitang ako. Na kung saan itong ako ay yan yung ating pinag-uusapan. Okay? So, itong bumibisita, kapag yan ay in English, visit po yan. Ito, visit. Okay? At kapag tiningnan nyo ang uri ng visit, pagdating sa parts of speech, ang ibibigay po sa inyo ay verb. So, kitang-kita nyo na yung verb po dito sa ating pattern ay nasa pangalawang posisyon. Kaya yung bumibisita bilang visit, ito, nasa pangalawang posisyon. Pagkatapos ng I. Okay? Samantala, itong ako, siya yung gumawa ng pagbisita at siya yung ating pinag-uusapan. Ang tawag naman po dito ay pronoun. Kapag tiningnan nyo yung uri niya sa parts of speech. Okay? Pronoun na pinag-uusapan. Diba? So, yung pinag-uusapan sa English ay subject. Okay? Kaya, maaari po natin tawagin itong ako bilang subject pronoun. Pinag-uusapan na pronoun. Okay? Na kung mapapansin nyo, nasa unahan, nasa unang posisyon. At dahil nasa unang posisyon, dapat itong ako ay ilagay nyo sa unahan. Ayun, yung I. Kasi ang English, di ba sa ako ay I. Yun, nasa unahan. Kasi yung ayon sa pattern natin, ilagay nyo yung subject pronoun sa unahan. Samantala, ito pong sa kanya, ito po yun. Maaaring lalaki bilang him o kaya maaaring babae bilang her. Ang ginamit ko po ay him, na kung saan ang itinuturo ko o tinutukoy ko ay lalaki. At nakalagay po sa ikatlong posisyon. Kaya ayun, yung sa kanya nasa ikatlong posisyon. So itong bumibisita ako sa kanya, ang tamang English po ay I visit him. Okay? So, ganyang kahalaga ang pattern. Nakalimitan po ay hindi nyo masyadong napapahalagahan. Pero sa totoo lang, yan yung una nyong isa sa isip rin. Yung pattern po, tamang pattern dun sa inyong Tagalog na mensahe na gusto nyong i-English. Okay po? Okay, ipaliwanag ko lang po ng maigi itong ating pattern. Pag sinabing subject pronoun, pinag-uusapan na pronoun. At ang pronoun po ay binubuo po ng I bilang ako, you bilang ikaw, we bilang they, o kaya tayo, they bilang sila, he bilang siya na lalaki, she bilang siya pa rin, pero babae. So, yan po yung mga pronoun. Yung subject pronoun po natin, yung maaari po natin pag-usapan. At ang pronoun po natin dito ay may gagawing aksyon. At yung gagawin niyang aksyon ay itong tinatawag na transitive verb. At ang verb po, yan yung gagawin ng ating pinag-uusapan. Kaya sinabi kong aksyon. Okay? Na kung mapapansin nyo, nakalagay dito transitive. Pag sinabing transitive verb po, yan ay uri ng verb na nangangailangan pa ng iba pang salita para kumpletuhin yung ideya niya. Katulad po nitong bumibisita, di ba?
Pag ang sinabi nyo ay bumibisita ako, kulang sa ideya yung naibibigay natin. Kailangan dagdagan natin kung sino yung binibisita ko. At ito yung idinagdag natin itong sa kanya. Na kung mapapansin nyo, itong sa kanya, yan yung kumukumpleto sa kakulangan ng ideya nitong salitang bumibisita. Sino ang bibisitahin natin? O sino ang binibisita ko? Pag sinagot nyo yon, sa kanya. O siya. Siya ang binibisita natin o sa kanya. Bumibisita ako sa kanya. So, itong sa kanya, yan yung tumutulong para kumpletuhin itong salitang bumibisita. Di ba? So, ang ibig lang sabihin niyan, itong bumibisita, nangangailangan pa ng ibang salita para lang makumpleto ng yung ideya niya o lubos po nating maintindihan yung gusto niyang iparating. Okay? So, pagka ganyan po yung kaso ng verb natin, ang uri po niyan ay transitive verb. At kapag tiningnan nyo sa dictionary, itong visit, ang ibibigay po sa inyo ay transitive verb. Pero ganito po yung style dapat. Turuan ko na rin kayo. Okay? Ang gawin nyo, itype nyo lang po yung visit, tapos transitive or intransitive. Tapos i-enter nyo. Ang ibibigay sa inyo, tiyak na tiyak, ay itong transitive. Sinasabi na itong visit ay ang uri ay transitive verb. So meron na po agad kayong ideya na kailangan nyo magdagdag pa ng ibang salita na kukumpleto dito sa ating salitang visit. Okay po? Ngayon po, syempre, nangangailangan ng iba pang salita. Ang pinangkompleto po natin ay itong tinatawag na object pronoun. Na yung object pronoun po natin dito ay ito, maalinman sa akin o ako bilang me, sa iyo o ka o ikaw bilang you, sa atin o sa amin o tayo o kami bilang us, sa kanya o siya bilang lalaki bilang him naman. Pag her naman, sa kanya pa rin o siya pero pambabae. Pagdating sa them, sa kanila o sila. So, ang tawag po dito ay mga object pronoun. At ang tulong po nitong object pronoun po natin ay taga-kompleto sa ideya nitong transitive verb. Ngayon, kung may magtatanong po, anong pagkakaiba ng subject pronoun sa object pronoun? Ang subject pronoun po ay pinag-uusapan. Ang object pronoun ay hindi pinag-uusapan. Ang subject pronoun po ay pwede pong may gawin na aksyon. At yung aksyon po na gagawin niya ay itong transitive verb. Tapos ito pong object pronoun po natin ay wala. So yun po yung pagkakaiba nila. At saka may pagkakaiba rin po sila sa paggamit ng salita. Tingnan nyo, yung subject pronoun na bilang ako, dito sa object pronoun, yung ako ay katumbas ng me. So kailangan nyo po tandaan ang pagkakaiba ng subject pronoun sa object pronoun. Okay? Lalo-lalo na sa salita. Kasi itong me, iba sa I. Diba? Itong us, iba sa we. Itong them, iba sa they. Okay? Pero pagdating sa you, parehas lang po sila. Okay po? Okay, ipaliwanag ko naman po itong subject noun. Ang ibig sabihin ng subject noun, sa halip ituro po natin gamit ang ako, ikaw, tayo o kami, o sila, o siya, papangalanan na po talaga natin. May dalawang klase po ng pagpapangalan. Tinatawag na proper noun, pinapangalanan natin ng particular. O tinatawag nating common noun, hindi natin pinapangalanan ng particular. Pag particular na pangalan, ito, Carol. Pag hindi particular na pangalan, edi itong men. Mga lalaki. Okay? So, yan po yung tinatawag na subject noun. Okay? So, kayo na lang pong bahala kung ang pipiliin nyo po ay pronoun o noun. Kung ituturo nyo na lang si Carol gamit ang pronoun, katulad ng she, di ba ang she ay siya? Pag itinuro mo si Carol, ayaw mo pangalanan si Carol, gusto mo lang ituro, edi gamitin mo yung siya. Tapos i-English mo bilang she. So, kaya may tinatawag na yung pronoun ay ginagamit na panghalili sa noun. Yun po ang dahilan. Sa halip Carol lang sabihin mo, edi ihalili mo na lang o ang ipalit nyo po ay itong
pronoun na siya. Okay? So, dito sa ating halimbawa, ang ginamit ko po ay pronoun na pinag-uusapan, subject pronoun. At ito po yung ako. Okay? So, ngayon, ituro ko na po sa inyo kung paano gumawa ng present tense. Gamit po itong ating pattern na ito. Okay po? Kapag sinabi po kasing present tense, marami po yan na ideya na ibinibigay. Okay? At isa na po itong ibibigay ko sa inyo na gamit na gamit. Ang present tense po kasi ay kung gusto nyong ang maibigay na ideya ay masabi nyo na yung inyong aksyon na ginagawa ay inuulit-ulit nyo sa kasalukuyan. Kapag inuulit-ulit nyo yan, pwedeng everyday, araw-araw, every morning, tuwing umaga, sometimes, minsan, always, lagi, o kaya once a week, isang beses sa isang linggo. Kapag ganyan po, yung pagkakagamit nyo sa inyong transitive verb o action, inuulit nyo po, yon dito sa present tense. Okay? At para ang ideyang maibigay nyo sa inyong English sentence ay naka-present tense, susundin nyo syempre yung batas ng present tense. Okay? At para malaman po natin na sumusunod kayo sa batas ng ating present tense, kailangan nyo baguhin yung forma o spelling ng ating transitive verb ayon sa batas ng present tense. Okay? So magbigay na po agad ako ng halimbawa ng present tense. Pag sinabing present tense, kailangan ang ideya po ng ating Tagalog na mensahe ay umuulit yung aksyon. Okay? At ito na nga po yung halimbawa ko. Bumibisita ako sa kanya. Na ang sinasabi ko sa aking kausap ay kunyari, bumisita ako ngayon, sa susunod na mga panahon, bibisita pa rin ako doon sa taong iyon. Pwedeng araw-araw, o kaya tuwing umaga, o kaya isang beses sa isang linggo. Basta mauulit yan. Okay? Yan ang ibig ko sabihin dito sa ating Tagalog na mensaheng yan, sa bumibisita ako sa kanya. Ngayon, paano natin itatranslate ng tama yan? Okay? Meron kasi tayong iba-ibang nagagawang Tagalog na mensahe. Pero iisa lang naman ang ideya. Katulad po nitong nabisita ako sa kanya. Ako ay nabisita sa kanya. Bumibisita ako sa kanya. Iisa lang naman po ideya niyan. Ngayon, ang technique po dyan ay dapat may English yun ng tama. Yung mga salita na nasa Tagalog na mensahe nyo. So, kung titingnan nyo itong nabisita sa English-Tagalog Dictionary, tapos wala, tapos alam nyo naman ang katumbas po ng nabisita ay ito ring bumibisita, di ito pong bumibisita ang subukan nyo na hanapin. Di ba po ba? So, pag tiningnan nyo sa dictionary itong bumibisita, ang ibibigay sa inyo ng English-Tagalog Dictionary ay ito. Visit. Okay? Visit. Ngayon, na alam nyo na yung English po sa bumibisita, syempre, naka-present tense tayo, gamitin nyo itong visit na alamin kung paano i-spelling ang visit pag naka-present tense. So, ang technique po ay i-type nyo lang po ito. Present tense of visit. Okay? Pag in-enter nyo yan, ito po lalabas. Kapag gumamit daw kayo ng I, ng you, ng we, o they, yung spelling ng visit natin na pang present tense ay V-I-S-I-T. Samantala, pag gumamit daw po kayo ng he, she, at saka it, yung visit nyo ay kailangan nyo lagyan ng S sa dulo. Magiging visits. Okay? Yan ang tamang spelling ng ating transitive verb para sa visit. Pag naka-present tense. Visit at saka visits. Ganun po. Okay? Yan yung technique na gusto ko rin ituro sa inyo. Okay? So ngayon, sigurado na kayo na present tense yung inyong ginagawang English sentence at yung ideya po ng present tense natin na sinasabi natin na umuulit yung action na ginagawa natin sa kasalukuyan ay maibibigay talaga natin sa English. Okay po? Okay, balik na tayo dito sa ating halimbawa.
Kaya nangyari po ito, I visit. Kaya visit po yung aking ginamit kasi ang nakalagay dito sa batas ng present tense, pag gumamit ka ng I, visit. Walang S sa dulo ang gagamitin nyo. Ayun. Diba? So ngayon, naibigay nyo na yung tamang spelling ng transitive verb para sa present tense. Ganun po yung technique. Okay po? So, meron pa akong gustong idagdag na ideya. Ito pong every day, every morning, o kayo nang bahala, every afternoon, tuwing hapon, kayo nang bahala. Every day, every morning, sometimes, always, once a week, isang beses sa isang linggo, twice a week, 2 beses sa isang linggo, thrice a week, 3 beses sa isang linggo. Kayo na lang pong bahala mamili na isasama nyo po dito sa I visit him. Na tutulong po ito para mas maging detalyado po para sa inyong kausap kung kailan nyo inuulit yung naturang pagbisita o yung naturang aksyon. At ang tawag po dito ay adverbs of time. Na ito pong adverbs of time na ito ay pang present tense. Okay? So, napakalaking tulong po nito kapag natandaan nyo. Okay? So, meron po akong kailangan ipatanda sa inyo. Itong always ay ipinoposisyon sa gitna po ng I at saka ng visit. Pero ito pong every day, every morning, sometimes, once a week, twice a week, thrice a week, lahat po yan ay nasa dulo. Okay? Kapag in-English nyo na. Kunyari, bumibisita ako sa kanya. Subukan natin yung always. Bumibisita ako sa kanya lagi. Kasi ang always ay lagi. Kapag in-English nyo po, I always visit him. Pag ang gusto nyo naman ay everyday, bumibisita ako sa kanya araw-araw. Kapag in-English nyo po, I visit him everyday. Ganun po yung mangyayari. Okay po? So, ito lang namang always ang tatandaan nyo na inilalagay po sa pagitan ng subject at ng verb. Okay po? So, ngayon, alam nyo na ang tamang paggawa po ng English sentence na naka-present tense at natuto pa po kayo gumawa ng sarili ninyong English sentence gamit po itong ating pattern na ito. Maya-maya lang po, bibigyan ko kayo ng mga listahan ng mga transitive verb na maaari nyo pa pong gamitin sa paggawa po ng English sentence gamit ang pattern na ito. Okay po? Okay, kung may magtatanong dyan, paano po ita-translate itong I? Kasi may salitang I dito sa ako ay nabisita sa kanya. Kung mapapansin nyo, dito sa ating pattern ay meron lang po tayong 3 salita dyan. At ang kailangan lang po niyan ay yung katumbas po niyan sa Tagalog. At ang katumbas po nitong ako ay itong subject pronoun. Itong nabisita ay itong transitive verb. At itong sa kanya, yan yung object pronoun. So, itong ay wala. Diba? Kapag wala po yung I dun sa ating pattern, ayos lang po na wag na natin i-translate sa English. Kasi pag tinranslate pa po natin yan, magkakamali po yung ating pag-translate ng ating Tagalog na mensahe patungong English. Okay? Tatandaan nyo rin po yan, ha? Okay, dito naman po tayo sa kung saan ay gagawa po naman tayo ng English sentence na ang tense naman po ay past tense. Okay? Bali, ang ibibigay ko pa rin pong halimbawa ay yung visit na salita. Okay? Ngayon po, pag sinabi kasing past tense, ang ibinibigay mong ideya dyan ay nagkwekwento ka na lang na mayroong nangyaring aksyon sa nakaraan. Ikinukwento nyo po yun. Hindi po yan yung aksyon na umuulit katulad ng present tense. Okay? So, tatandaan nyo, pag past tense po, yung ideya po ay dapat sinasabi nyo na yung action ay nangyari na at ikinukwento nyo na lang po sa inyong kausap. Okay? Kaya yung Tagalog na mensahe nyo, kung naka-past tense, dapat ganun yung tema. At ito po yung ating halimbawa. Binisita ni Carol sila. O kaya bumisita si Carol sa kanila. Si Carol ay bumisita sa kanila. Okay? Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko po ay salitang binisita o bumisita para sa ating transitive verb. Na yan ang senyales na naka-past tense tayo. Kasi po ang
ang naibibigay na ideya ng binisita o bumisita ay tapos nang mangyari na aksyon. Okay po? Na kapag in-English nyo po itong bumisita, visited po ang ibibigay sa inyo. Okay? Visited. Ito, visited. Okay? Na kapag po naka-past tense po tayo, ito pong ating transitive verb ay pwede po sa lahat. Sa lahat po ng subject noun na gagamitin nyo o subject pronoun. Ang ibig kong sabihin, yung I, pwedeng i-partner nyo sa visited. Yung I, yung you, yung we, yung they, yung he, yung she. Pwede nyo i-partner dito sa salitang visited. Pagdating kay Carol o dun sa damen, visited ang pwede nyo pa rin ipangpareho o ipangpareha para sa past tense natin. Yun po yung tatandaan nyo. Kaya nakalagay dito lahat. Okay? Ngayon po, ang ating pinag-uusapan naman po ngayon dito sa ating halimbawa ay ito. Itong si Carol. Kung mapapansin nyo. Kasi si Carol, siya yung gumawa ng aksyon ng pagbisita dito sa kanila. Okay? So itong Carol, yan yung subject noun natin. Kaya dapat ilagay nyo sa unahan. Ayun. Tapos yung binisita, pag in English daw ay visited. Ilagay daw sa pangalawa. Ayun. Tapos yung sila, o kaya itong sa kanila, kapag in English po, ay them. Ayun. Nasa ikatlo. Carol visited them. Binisita ni Carol sila. Ngayon, kung gusto nyo magdagdag po ng adverbs of time na pang past tense, pwede rin po itong yesterday, last month, recently. Yung recently, kamakailan lamang. Okay, yung last month, ang ibig sabihin niya ay nitong nakaraang buwan. Okay, tapos yung yesterday ay kahapon. So, kayo na lang po bahala maglagay. Pero lahat po sila, kapag ini-English nyo na po, dapat ilalagay nyo po sila sa hulihan. Okay, katulad po ng Carol visited them yesterday. Si Carol ay bumisita sa kanila kahapon. Ganun po. Okay? So, ganyan naman po ang paggawa ng English sentence na naka-past tense. Gamit po yung visit natin na kung saan ay naging visited na. Okay? Okay, ngayon naman po, gumawa naman po tayo ng English sentence na naka-present perfect tense. Okay? Yung pattern po natin, ganun pa rin. Tapos yung ating transitive verb, ganun pa rin ang ating gagamitin. Okay? Pag present perfect tense naman po, ang gusto nating iparating dyan sa ating kausap ay, ang sinasabi po natin ay may nangyari sa nakaraan. Pero, may epekto sa sitwasyon ngayon. Okay? Ganun po. Kaya yung Tagalog na mensahe nyo, dapat ganun yung tema ang maibigay nyo na ideya. At ito po yung aking halimbawa. Binisita na nila ako. O kaya bumisita na sila sa akin. O kaya sila ay bumisita na sa akin. Kung mapapansin nyo dito sa ating Tagalog na mensahe, ang sinasabi ko ay, ang ipinapalam ko sa aking kausap ay, sila ay bumisita na, kabibisita pa lang, kaya hindi na nila kailangan pang bumisita ngayon. So yung ginawang aksyon noong mga tao ay hindi na nila kailangan pang gawin sa ngayon. Kasi katatapos lamang mangyari. So kung mapapansin nyo, yung ginawang aksyon nila ay may epekto sa ngayon. Okay? Kasi hindi na nila kailangan pa pumunta ngayon kasi nakabisita na sila. Ayun po. Pag ganun po yung ideyang gusto nyong ibigay, present perfect tense na batas ang kailangan nyong sundin. At para magawa po natin yan, alamin natin yung tamang forma po ng transitive verb natin na naka-present perfect tense. So, pag tinype nyo po, ito, pag tinype nyo, present perfect tense ng visit, nitong salitang visit, present perfect tense of visit, itong V-I-S-I-T, ang ibibigay po sa inyo ay itong has visited na ipinapareho o ipinapareha sa he, she,
at saka yung pangalan na isa lang ang bilang. Tapos pag have visited naman, yan ay ginagamit para sa I, you, we, they, at saka yung noun na marami ang bilang, katulad ng men, mga lalaki. Marami yung bilang po. Okay? Yun ang tatandaan nyo. Kailangan ng has at kailangan ng have. Tapos yung visit po natin, i-spelling natin ng naka-past participle. Kunyari, ang i-type nyo lang po, past participle of visit. Pag yun ay in-enter nyo, visited ang ibibigay sa inyo. May ed sa dulo. Okay? So, ganyan yung tamang pagpoporma po ng transitive verb natin na naka-present perfect tense. Okay? So, pag yan ay, kapag ito po ay in English na natin, sila ay bumisita na sa akin. So, ang una daw muna ay yung pinag-uusapan. Kung sino yung bumisita. Eh, di ba sila? Di ba? Yung sila, kapag in English po, ay they. Kung saan ay subject pronoun. Ayun, they. Tapos yung isusunod natin ay yung transitive verb daw. Yung bumisita na. Okay? Naglalagay po tayo ng na para ipaalam na katatapos lang. O ang ibig sabihin, itong action na ito ay ginawa sa nakaraan na may epekto sa sitwasyon ngayon. Yun po yung naitutulong ng na. Kaya wag niyong tatanggalin yung na sa ating Tagalog na mensahe. Bumisita na. Kapag yan ay in English nyo na naka-present perfect tense, ang pwedeng mangyari ay has visited o have visited. Pero dahil sa ang ginamit nyo ay they, have visited ang gagamitin nyo. Ayun, have visited. Okay, tapos yung object pronoun. At ang object pronoun po natin dito ay sa akin, kaya me ang kailangan ilagay. Ayun, me. They have visited me. Sila ay bumisita na sa akin o binisita na nila ako o kaya bumisita na sila sa akin. Okay? So, ganyan lang po kadali. Okay? Ang paggawa ng present perfect tense. Kung alam nyo itong ating technique na ito. Kaya sana pag-aralan nyo ng maigi. Okay? Okay. Gumawa naman po tayo ng English sentence na naka-future tense. Gamit pa rin ang visit. Pag itinype nyo po, future tense of visit, ang ibibigay sa inyo ay will visit. Kaya itong will visit, yan yung gagamitin natin. Okay po? Pag sinabing future tense po, ang inyong sinasabi sa inyong kausap ay yung mangyayari pa lang. Kaya dapat yung Tagalog na mensahe nyo, ang tema po ay mangyayari pa lang. Katulad po nito, bibisita siya sa iyo. Siya ay bibisita sa iyo. Diba? Sa salitang bibisita, binibigyan tayo ng ideya sa Tagalog na mangyayari pa lang. At kapag in English nyo po yan, ito po yung katumbas. May will. Will visit. Okay po, lalagyan nyo lang ng will, tapos yung original na spelling para sa visit. At ito nga po yon, yung V-I-S-I-T. Okay? So, itong bibisita siya sa iyo, kapag in English po, ang una daw muna ay yung subject. Alin ang subject sa atin dyan? Yung gumawa ng pagbisita. Itong siya. Kunyari po yung siya ay babae, edi she ang gagamitin nyo. Pero kung lalaki, he ang gagamitin nyo. Pili na lang kayo. Kunyari po ay babae. So yung siya, i-translate nyo bilang she. Ilalagay nyo sa unahan. Subject pronoun. Tapos yung transitive verb natin, will visit. Ayun, will visit. Tapos, yung sa iyo, ay itong you. Kasi yun, sa iyo, you. Kaya nakalagay dito ay you. She will visit you. Bibisita siya sa iyo o kaya siya ay bibisita sa iyo. Ngayon, kung gusto nyo dagdagan ng adverb of time, pwede rin. Pwedeng tomorrow, bukas, on Sunday, sa linggo, next week, sa isang linggo, o soon, malapit na. Kayo na lang po bahala. Pero lahat sila, ilalagay nyo sa dulo. Okay po? She will visit you tomorrow. Siya ay bibisita sa iyo bukas. Okay? So, ganyan lang po kadali gumawa ng future tense na English sentence. Gamit po itong will visit. Okay?
Okay, kung gusto nyo magamit yung pattern natin at gagamit tayo ng iba pang transitive verb, pwede nyo gamitin ito pong call, protect, teach, invite, vote, accompany, o kaya itong forgive. At saka kung meron pa kayong naiisip na iba pang verb na ang uri ay transitive verb at pwedeng i-apply natin dito o gamitin sa ating aralin ngayon, pwede po. Okay? Naituro ko na naman po sa inyo yung tamang pagpoporma sa ng transitive verb sa iba't ibang tenses. Okay po? So, sana tinapos nyo po itong ating aralin kasi alam nyo naman po, napaka-importante po nitong ating aralin ngayon. Okay? Maraming salamat po.